أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kami ay lubos na nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataong muli tayong magsama-sama sa isang makabuluhang paglalakbay ng kaalaman ngayong banal na buwan ng Ramadan. Hilingin natin kay Allah ang kanyang tawfiq at baraka sa bawat aral na ating mapakikinggan at may sasabuhay. Muling nagbabalik ang isa sa mga flagship programs ng Al-Jalis As-Salih The Good Companion Incorporated, ang Golden Goals of Ramadan, at ngayong taon ay hatid namin ang As-Salaf As-Salih Series 2, The Imams of Hadith. Sa seryeng ito, tututukan natin ang buhay, sakripisyo at pamana ng mga dakilang imam ng hadith. Ang mga taong nag-iingat, nagsasaliksik, at nagsakripisyo upang mapanatiling dalisay ang mga salita at gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang seryeng ito ay naglalayong buhayin muli ang pamana ng mga Salaf as-Salih sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga imam ng hadith. Mga haligi ng kaalaman na naging daan upang makarating sa atin ang sunna ng may katapatan at katiyakan. Layunin ng programang ito na palalimin ang ating pag-unawa sa kahalagahan ng hadith sa Islam at sa buhay ng isang Muslim. Ipakilala ang mga imam ng hadith bilang huwaran ng ikhlas, tiyaga at disiplina sa paghahanap ng kaalaman. Hikayatin ang mga kalahok na pahalagahan ang sunna at isabuhay ito sa araw-araw, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. At panghuli, palakasin ang ugnayang espiritual ng komunidad sa pamamagitan ng sama-samang pagkatuto at pagninilay. Ang programang ito ay hindi lamang serye ng mga lektura, kundi isang paanyaya na kumunek muli sa ugat ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga taong nag-alay ng kanilang buhay para sa katotohanan. Bilang bahagi ng ating layuning palaganapin ang kaalaman, inaanyayahan ang lahat na makilahok sa Reshare and Reflect Contest. Contest Mechanics.
Una, ibahagi sa iyong Facebook page timeline ang episode na inyong napanood. Pangalawa, siguraduhing nakaset sa public ang inyong post. Pangatlo, magbigay o maglagay ng maikling pagninilay o aral na inyong natutunan mula sa episode. Pang-apat, gumamit ng hashtag Aljalis As-Saleh, hashtag GGR2026, hashtag Imams of Hadith. Panglima, kailangang maibahagi ang post sa mismong araw ng live episode. Pang-anim, ang may pinakamahusay na pagninilay o aral ay makatatanggap ng mobile load. At bilang panghuli, may pagkakataong manalo ng grand prize ang mga nakapagbahagi ng lahat ng episodes hanggang sa huling araw ng Ramadan. Sa oras na ito, lilipat na tayo sa ating lecture proper. Siguraduhin na nakahanda na ang inyong mga papel at ballpen para sa pag-note-taking. Mayroon tayong mga itinilagang individual mula sa aming mga facilitator upang mag-note-taking na makikita sa inyong screen upang matulungan kayo sa pag-record ng mga mahalagang impormasyon. Makinig po tayo sa ating itinilaga na tagapagsalita sa episode na ito. Sheikh Abdullah Pundogar na tatalakay sa paksang Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj, falyatafaddal, ya Sheikh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Una sa lahat ay muli tayong magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil hanggang ngayon ay punong-puno pa rin tayo yaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon ay naka-siyam na araw o 10 araw tayo sa Ramadan. So napakabilis ng oras, hindi natin pamamadayan na ilang araw na lang ay lilipas din ng buwan na to. Kaya sigapin natin na sa mga natitira pa sa araw na to, sa buwan na ito, ay sikapin natin na makagawa pa ng mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga malalaking pagdarasal sa Kanya sa buwan na to na nasabing natin para siyam, qiyam, qiraatul Quran, at yung mga nabanggit pang mga malalaking pagsamba sa buwan na ito. At sa oras na to, insyaAllah, ay kasama yung isang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ang magsasaliksik ng kaalaman patungkol sa kanyang relihiyon at patungkol sa mga taong nangalaga sa kanyang relihiyon. Sa mga episode na to, ay patungkol sa mga imam sa hadith, kung saan nakuha na natin nung nakaraan ang kwento ni Imam Al-Bukhari. At ngayon naman ay pag-aaralan natin ang patungkol naman kay Imam Muslim. Al-Imam Muslim, siya ay dakilang imam, Al-Hafiz, Al-Mujawwid, Al-Hujjah, As-Sadiq. Hafiz, ang mahusay, ang mapagkakatiwala, ang saksi, at ang matapat. Abu Hussein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Ward ibn Kushad al-Qushayri al-Naysaburi. قال الإمام النووي القشيري نسب النيسابوري وطن عربي صليبة. Siya si Abu Hussein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Ward ibn Kushad
Al-Qushayri, An-Naysaburi. Ang Qushayri, yun yung kanyang nasab. At ang Naysaburi, yun yung kanyang lugar na kapanganakan. Ang sinabi ni Imam Nawawi, siya ay Arabiyyun Saliba. Ay nagmula siya sa mga lahi ng mga Arab. Pero yung mga Arabo, gaya ng mga nabanggit sa history, sa mga libro, na nung lumawak ang kalupaan ng mga Muslim, ay nagsilikas at naghijra at na pumunta sa iba't ibang lugar at doon na nanirahan kasama ang mga pamilya ni Imam Muslim. Kaya si Imam Muslim ay naipanganak sa Naysabur. Kailan nga ba ipinanganak si Imam Muslim? Nagkaroon ng khilaf ang ating mga ulama sa taon ng kapanganakan ni Imam Muslim. May mga nagsabi na si Imam Muslim ay ipinanganak sa taong 201 sa Hijra. May mga nagsabi na ipinanganak naman siya sa 202 Hijra. May mga nagsabi na ipinanganak siya sa 204 Minal Hijra. At may mga nagsabi rin naman na ipinanganak siya sa 206 Minal Hijra. Ibig sabihin sa Al-Qarn Al-Thalith, na kung saan sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni o khairul nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, na nabanggit ang tatlong qurun na mufaddal at na nakapasok dito si Imam Muslim Ibn al-Hajjaj. At ang dahilan naman kung bakit hindi na itala noon o hindi na itatala ang mga kapanganakan noon ng isang tao ay dahil sa hindi nga nila alam kung magiging tanyag ba ang taong ito o magiging mahalagang tao ba ito sa hinaharap. Pero hindi naman ganun kahalaga ang edad ng isang tao, dahil ang pinakamahalaga ay ano nga ba ang naiambag mo, ano ang nagawa mo sa panahon na ikaw ay nabubuhay. At yun ang kahalagahan ng pag-aaral sa mga kasaysayan ng ating mga imam, ng ating mga ulama, ng ating mga salaf, dahil sa kanilang pamumuhay ay nagtala sila ng walang kapantay na pagsusumikap para sa kanilang relihiyon, para sa ating relihiyong Islam. Si Imam Muslim ay lumaki sa isang tahanan ng kaalaman, fi bayti ilmin wajah, sa isang tahanan ng kaalaman at karangalan. Dahil ang kanyang ama ay isa sa mga nangunguna sa paggabay at pagtuturo sa mga tao. Sinabi ng mga estudyante ni Imam Muslim, kasama dito si Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Farra, na ang kanyang ama si Imam Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim ay ang kanyang ama ay kabilang sa mga masyayikh. Ang ama ni Imam Muslim ay kabilang din sa mga guru, mga ulama, mga kaganang-ganang ng mga bigyan. At ang kanyang unang pakikinig ng hadith ay noong taong 218 mula sa Hijra. At mula ito kay Yahya ibn Yahya at-Tabibi. At nagsagawa ng Hajj si Imam Muslim noong taong 220 sa Hijra, habang siya ay bago pa lang nagbibinata. Si Imam Muslim nagbibinata pa lang, dahil sabi nga natin ng pinaka matagal na kapanganakan na sabi ng mga ulama ay 206. So noong 220, nagbibinata pa lamang itong si Imam Muslim at nag-Hajj na. Nakapakinig siya sa Makkah mula kay Al-Ka'nabi, na siya naman ang kanyang pinakamalaking naging guro niya. Nakapakinig din siya sa Kufa mula kay Ahmad ibn Yunus at sa iba pa. Nagmadali siyang bumalik sa kanyang bayan, sa kanyang lugar ng kapanganakan na Naysabur. Pagkatapos ay muling naglakbay pagkalipas ng ilang taon bago ang taong 230 Hijra. 230 sa Hijra.
Marami siyang kinuha na hadith mula kay Ali na Al-Ja'd, pero wala siyang isinalaysay mula rito sa kanyang Sahih al-Muslim na mababanggit natin mamaya patungkol sa Sahih Muslim. Nakapakinig din siya ng mga hadith sa iba't ibang lugar dahil sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang lugar upang kunin at pag-aralan ng hadith sa iba't ibang lugar at iba't ibang mga ulama, tulad sa Iraq at tulad sa Egypt at tulad din sa dalawang banal na lugar, ang Makkah at ang Madina. Si Imam Muslim mula sa sarili niyang pinaghirapan, sa sarili niyang hanap buhay. Meron siyang tindahan sa Khan Mahbish. Kana lahu matja'un bi Khan Mahbish. Meron siyang tindahan sa Khan Mahbish kung saan siya ay nagtitinda ng damit o di kaya ay tela. Qala Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Farra, kana rahimahullah basasan fahuwa sahibu tijar ولم تقتصر مهنته على بيع البز بل كانت له أملاك وضياع وثروة بأستواء وكان يعيش منه. Namuhay si Imam Muslim sa sarili niyang pinaghirapan at meron siyang tindahan, sabi natin, sa Khan Mahmish kung saan siya ay nagtitinda ng damit. At sinabi ni Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Farra, sinabi niya na si Imam Muslim ay isang bazzaz, manininda ng tela. Sa makatuwid siya ay isang musyag. Ang kanyang trabaho ay hindi lamang limitado sa pagtitinda ng bas o tela. Sa halip, siya rin ay may pag-aari, mga lupain at kayamanan sa Ustuwa. At doon siya ay kumukuha ng ikabubuhay. Ngunit ang pagninegosyo ni Imam Muslim, lam takun at-tijaratu a'iqatan lahu an ta'limin nas, bal kana rahimahullahu ta'ala yuhaddithu an-nasa fi matjarihi. Qala al-Hakim an-Naysaburi, وسمعت أبي يقول رأيت مسلم ابن الحجاج يحدث بخان محبش. Ang pagninegosyo ni Imam Muslim ay hindi naging hatlang sa kanya sa pagtuturo sa mga tao. Sa katunayan nga, ay siya ay nagbabahagi at nagtuturo ng hadith sa mga tao sa loob mismo ng kanyang tindahan. So hindi naging abala si Imam Muslim sa kanyang negosyo para ibahagi yung kanyang nalalaman, para ituro sa mga tao yung kanyang nalalaman. Dahil mismo sa loob ng kanyang tindahan, yun na yung madrasa. Doon na siya nagtuturo, doon na niya ibinabahagi yung kanyang mga nalalaman katulad ng mga hadith. Sinabi ni Al-Hakim an-Naysaburi, narinig ko ang aking ama na nagsasabi, nakita ko si Muslim ibn al-Hajjaj na nagtuturo ng hadith sa Khan Mahbish, kung saan doon na yung tindahan ni Imam Muslim. Kasama sa mga katangian ng imam na ito, na si Imam Muslim, كان رحمه الله تعالى عالي الهمة كثير النشاط ذا صبر في الطلب والتحصيل وليس أدل على ذلك من كثرة رحلاته وتطوافه في البلدان الإسلامية. Si Imam Muslim ay may mataas na determinasyon, napakasigla at may mahabang pasensya sa paghahanap at pagtatamo ng kaalaman. Patungkol dito sa pasensya sa paghahanap ng kaalaman at sa hadith, mababanggit natin mamaya ang dahilan ng kanyang kamatayan dahil sa pagsasaliksik ng kaalaman. Walang mas malinaw na patunay dito kaysa sa kanyang madalas na paglalakbay at paglilibot sa iba't ibang mga bansang Islamiko upang pakinggan at marinig at malaman at pag-aralan ang patungkol sa kanyang relihiyong Islam. Nagpapatunay din sa kanyang mataas na determinasyon, pagtitiis at kasipagan ang kanyang mahabang paghahanap sa hadith na umabot ng isang buong gabi, na sinabing ang kanyang pagkamatay ay dahil sa matinding pagkaalala na kanyang naramdaman nang hindi niya agad mahanap ang hadith na ito. At mababanggit natin maya-maya lamang yung kwento patungkol sa kanyang pagkamatay. Sifatu kalami, yung kanyang pagsasalita. Bawa, yung mga katangian niya sa pagsasalita. Wasafahu Abdul Aziz ad-Dahlawi fi Bustan al-Muhaddithin bi'annahu maghtaba ahadan fi hayatihi wala darab wala syatam. Inilarawan siya ni Abdul Aziz ad-Dahlawi sa kanyang aklat na Bustan al-Muhaddithin na kailanman ay hindi nanirang puri si Imam Muslim sa sino man sa buong buhay niya.
hindi nanakit at hindi rin nagmumura. Si Imam Muslim, wasafahu Abdul Salam al-Mubarakfuri biqawlihi, laqad kana abiyyan nafs afifaha hatta annahu lam yaqbal minnatan min ahad. Sinabi ni Abdul Salam al-Mubarakfuri, tunay na siya ay may marangal na paninindigan at malinis na pagkatao hanggang sa punto na hindi siya tumatanggap ng pabor o utang na loob mula sa sinuman. Kasama sa kanyang mga katangian ng lubos na paggalang sa kanyang mga guro. قال أحمد بن حمدون القصار جاء مسلم بن الحجاج إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبله بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علك. Sinabi ni Ahmad ibn Hamdun al-Qassar, pumunta si Imam Muslim kay Imam al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Hinalikan siya sa pagitan ng kanyang mata, sa kanyang noo, at sinabi, hayaan mo akong halikan ang iyong mga paa. O guro ng lahat ng mga guro, pinuno ng mga dalubhasa sa hadith at manggagamot ng hadith sa mga lihim na depekto nila. وكان من شدة إعجاب مسلم بشيخه البخاري وتعلقه به أنه لازمه ملازمة تامة بل انقطع إليه بالكلية عندما ورد نيسابور في المرة الأخيرة. Sa sobrang paghanga ni Imam Muslim sa kanyang guro na si Imam al-Bukhari, lazamah mulazamatan. Hindi niya hiniwalayan si Imam al-Bukhari lahat ng kanyang oras nung napunta si Imam al-Bukhari sa kanyang lugar na Naisabur ay namalagi si Imam Muslim sa piling ni Imam al-Bukhari upang pag-aralan ang karunungan na dala-dala ng kanyang imam, ng kanyang guro na si Imam al-Bukhari. Patungkol naman sa pag-aaral ni Imam Muslim ng hadith, itinuon ni Imam Muslim ang kanyang sarili sa pakikinig, pagmemorya at paghahanap ng hadith mula pa sa kanyang kabataan. Sinabi ni Imam al-Zahabi, وأول سماع مسلم سنة 18 و200 وكان عمره آنذاك 12 سنة. Sinabi ni Imam al-Zahabi, ang unang pakikinig ni Imam Muslim ng hadith ay noong taong 218 sa Hijrah at ang kanyang edad noon ay 12 taon pa lamang. Kung siya ay pinanganak doon, nasa 206. Walang duda na nagsimula siya sa ilalim ng gabay ng kanyang ama dahil nga nasabi natin na ang kanyang ama ay isa ring sheikh, isa ring guro. Kaya marahil, bata pa lamang si Imam Muslim ay nakakarinig na ng mga kaalaman patungkol sa relihiyong Islam mula sa kanyang ama. Nilibot niya muna ang mga guro sa kanyang sariling bayan at nakapakinig mula sa marami sa kanilang mga imam, tulad ni Yahya ibn Yahya at-Tamimi, ang pinakaunang guro na kanyang pinakinggan. At nagsagawa rin siya ng Hajj noong 220 habang siya ay bata pa lamang. At nakapakinig siya sa Makkah mula kay Al-Ka'nabi, ang kanyang pinakadakilang naging guro. Ang pagkatao ni Imam Muslim ay nakilala sa seryosong pananaliksik. Bagamat ang mga sitwasyon sa kanyang panahon ay hindi nagbigay sa kanya ng parehong tindi ng katanyagan tulad kay Imam al-Bukhari, dahil si Imam al-Bukhari ay sobra yung pagkadinig sa kanyang pangalan, sobrang nakilala gaya ng nasabi natin sa pagkukwento sa talambuhay ng Imam Bukhari. Pero bagamat ganun nga, ay nagawa pa rin ni Imam Muslim na makuha ang atensyon ng mga tao, makuha ang atensyon ng mundo, nang ilabas na niya, nang isulat na niya ang kanyang aklat na Sahih Muslim. Maraming mga tanyag ng mga ulama, pero nung naisulat na ni Imam Muslim ang kanyang Sahih Muslim, ay nakilala siya at nagawa niyang ipakilala ang sarili niya. Siyempre, hindi naman ng kanilang intention sa pagsusulat ng libro at pagtuturo at pag-aaral ay upang makilala sila, pero nakilala sila dahil sa kanilang sikap, dahil sa kanilang ginawa at dahil sa kanilang serbisyo para sa kanilang relihiyon. Hanggang sa itong Sahih Muslim nga ay naging katumbas ng Sahih al-Bukhari, at dahil dito siya ay naging ikalawa
sa dalawang pinakadakilang tao na nagtipon ng mga tunay at mga hadith sahih, mga wastong hadith. Patungkol naman sa pag-aaral ng Imam Muslim, ang kaalaman patungkol sa hadith at ang mga sining neto ay bukas para sa bawat mag-aaral, bawat estudyante, para sa lahat ng gustong mag-aral ng kaalaman patungkol sa hadith. Kaya naman hinangad ni Imam Muslim na makuha ang lahat ng kanyang makakaya. Nagsumikap siya at nagtiyaga sa paghahanap ng kaalaman. Katulad sa hadith, katulad sa fiqh, tauhid, tafsir at iba pa. Dahil dito nagsagawa siya ng maraming paglalakbay at sa iba't ibang panig ng mundo at mga lungsod kung saan nilibot niya ang mga lupain ng Islam ng ilang ulit. Minsan hindi lang siya isang beses pumupunta sa isang lugar, minsan inuulit-ulit niya ang pagbisita sa mga lugar na ito. Idinagdag niya sa kaalaman ng kanyang bayan ang mga kaalaman mula sa iba't ibang lugar. Kung ano man yung natutunan niya doon sa kanyang lugar, ano man yung napag-aralan niya doon sa Naisabur, idinagdag niya sa mga kaalaman niya na natutunan niya dito ang mga kaalaman na natutunan niya sa iba't ibang lugar na nabanggit natin kanina, katulad sa Egypt, sa Makkah, sa Madina, hanggang sa siya ay naging isa sa mga tagapangalaga ng pamanang Islamiko sa lahat ng anyo nito. Ayon kay Imam An-Nawawi, qala al-Imam An-Nawawi, ahadur rahalina fi talabihi ila a'immatil aqtar wal buldan. Sinabi ni Imam An-Nawawi, siya ay isa, si Imam Muslim ay isa sa mga maglalakbay sa paghahanap ng kaalaman tungo sa mga imam ng iba't ibang rehiyon at bansa. So sa kanilang panahon, kumbaga ang kanilang kanilang mga nakasanayan ay yung paglalakbay upang magsaliksik ng kaalaman. Nakatulong din kay Imam Muslim ang kanyang pambihirang talino, ang kanyang mataas na determinasyon, at ang kanyang sapat na yaman na kanyang naipon mula sa kanyang mga lupain at negosyo, dahil na si Imam Muslim, gaya na nasabi namin kanina, ay isang negosyante. At medyo may kayamanan naman si Imam Muslim. Ang kanyang paglalakbay ay nakilala bilang wasi'ah, malawak, dahil marami siyang nabisitang lugar, napuntahang lugar para lang sa pagsasaliksik ng kaalaman, kung saan nagawa niyang makatagpo ang maraming ulama sa hadith, ang kanilang mga haligi at ang mga dakilang tao ng sunnah. Kasama sa mga paglalakbay ni Imam Muslim ay ang kanyang paglalakbay sa Hijaz. Nagsimula ang paglalakbay ni Imam Muslim sa Hijaz sa murang edad, noong siya'y 14 na taong unang pa lamang. Noong taong 220 Hijrah. Sa panahong iyon ay hindi pa siya tinutupuan ng balbas dahil siya ay binata pa lamang. At ang layunin ng kanyang paglalakbay ay upang isagawa ang Hajj, katulad ng nasabi natin kanina. Nag-Hajj siya sa taong 220 Hijrah. Sa pamamagitan ng paglalakbay na ito ay nagawa niyang makamit ang isang mataas na isnad o chain of narrations, kadena ng pagsasalaysay mula sa mga guro at mga dalubhasang nakatagpo niya sa Makkah. Sinabi ng marami sa kanyang yung mga nagsulat ng kanyang talambuhay, nakapakinig si Imam Muslim ng hadith sa dalawang banal na lugar, ang Makkah at ang Madina. Kasama rin sa kanyang mga napuntahan ay ang Iraq, sa Basra, Balkh, Baghdad. Bal sami'a bi Baghdad min al-Imam Ahmad ibn Hanbal, at napunta rin sa Kufa. Kasama rin sa kanyang mga napuntahan ng Iraq, mga lugar sa Iraq katulad ng Basra, katulad ng Balkh, katulad ng Baghdad. At sa katunayan sa Baghdad, dito niya rin nakatagpo si Imam Ahmad, at dito rin nakapagsaliksik ng kaalaman kay Imam Ahmad. At napunta rin siya sa Kufa. Kasama rin sa kanyang mga napuntahan ay ang lugar na Ray. Kasama rin ang napuntahan ni Imam Muslim ang Egypt, sa Misr. Kasama rin na napuntahan ni Imam Muslim ang Sham.
Sa mga napuntahan niyang ito, makikita natin dito na ang mga kumbaga, tunay na si Imam Muslim ay madalas at malawak ang paglalakbay. Dilibot niya ang maraming bansa tulad ng mga nabanggit natin, ang Ray, Iraq, Egypt, Hijaz. At kasama sa natutunan natin dito sa istorya ni Imam Muslim sa kanyang paglalakbay, ay naglakbay siya sa ilang mga bansa ng higit sa isang beses lang, higit sa isang beses. Maaaring inulit niya ang paglalakbay dito sa mga lugar na to para makinig ulit sa ibang mga nakilalang mga guro sa lugar na to. Ang kanyang layunin sa ilang paglalakbay ay upang makatagpo ang mga partikular na ulama sa hadith na tila ba naglalakbay lamang siya patungo roon para sa mga ulama na ito, gaya ng nangyari sa kanyang paglalakbay sa Balkh upang makatagpo si Qutaybah ibn Sa'id. Kasama rin sa natutunan natin sa mga kwento niyang ito na siya ay nagbigay at tumatanggap ng mga kapakinabangan sa kanyang mga paglalakbay. Nagbibigay ng kaalaman sa kanyang paglalakbay at kumukuha at nag-iigib din naman ng mga kaalaman sa iba't ibang guro. Walang duda ng mga paglalakbay na ito ay nakatulong kay Imam Muslim sa paghubog ng pagkatao ni Imam Muslim, sa pagpapalawak ng kanyang kaalaman at sa kanyang pagkadalubhasa, professional, pagkamagaling sa iba't ibang aspeto ng kaalaman sa Islam. Ito ay dahil ang pagtatamungan ng kakayahan, talento at kaalaman sa pamamagitan ng direktang pagtatagpo at pagtanggap ay mas matatag at mas malalim nga naman. Kung halimbawa narinig mo lang ang hadith na nagmula kay imam at hindi mo narinig mismo sa imam na yun, mas maganda naman at mas malakas at mas mananaig ang kaalaman na to kung sakaling marinig mo mismo doon sa nagkwento. So kung nag-aral ka ng kaalaman mismo doon sa ustad na yon, ay iba kaysa sa narinig mo lang sa ibang tao na sinabi ng ustad na ito. Kasama sa mga malaking mga sheikh na naging sheikh ni Imam Muslim ay ang mga sumusunod. Ito yung kanyang mga naging sheikh. Marami ring mga naging sheikh si Imam Muslim katulad ni Imam Al-Bukhari, pero ito yung mga malalaking pangalan na naging mga sheikh ni Imam Muslim. Una na dito ay si Imam Al-Bukhari. Pagkatapos, Muhammad ibn Yahya al-Zuhri. Pero itong dalawang imam na ito, mababanggit natin mamaya, ay hindi nagriwaya si Imam Muslim, hindi nabanggit ni Imam Muslim si Imam Bukhari at itong kanyang imam na si Muhammad ibn Yahya al-Zuhri sa Sahih Muslim. At mababanggit natin mamaya yung dahilan. Kasama sa kanyang mga naging sheikh, si Abdu ibn Hamid ibn Nasr al-Kissi, wakila ismuhu Abdul Humaid. Kasama rin sa kanyang mga naging imam ay si Abdullah ibn Abdurrahman Abu Muhammad al-Tamimi, thumma al-Darimi al-Samarqandi, al-Imam al-Darimi. Yun yung kanyang sikat na pangalan. Kasama sa kanyang mga sikat na imam, Yahya ibn Yahya, Abu Zakaria al-Tamimi al-Naisaburi. Ito nga yung awal sama'in din imam. Siya yung pinakaunang naringgad ni imam ng hadith. Kasama rin si Abdullah ibn Muslimah Maslama, Abu Abdurrahman al-Harithi al-Qa'nabi. Kasama rin si Ubaidullah ibn Abdul Karim Abu Sur'a al-Razi. Itong si Abu Sur'a al-Razi, sinabi ni Imam Muslim na aradtu kitabi hada, yani Sahih Muslim, ala Abi Sur'a al-Razi, فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة خرجته. Ganon ka nirespeto, iginalang ni Imam Muslim itong si Abu Sur'a al-Razi na sinabi niya na itong aking kitab, ang Sahih Muslim, ay ipinakita ko muna kay Abu Sur'a al-Razi. At lahat ng sinabi ni Abu Sur'a na yan ay mahina, na hindi ko na nilagay sa aking Sahih Muslim. At lahat ng sinabi ni ni Abu Sur'a na malakas na hadith at wala itong depekto ay isinama ko sa aking Sahih Muslim. Isa nga sa mga naikwento
patungkol sa kanyang sheikh, si Sheikh al-Bukhari, si Imam al-Bukhari, yung kwento sa pagitan ni Imam Muslim at ni Imam al-Bukhari. Nang dumating si Imam al-Bukhari sa kanilang lugar, sa Naisabur, si Imam Bukhari nung dumating sa lugar na Naisabur, kay dinumog siya ng mga tao. Kasama na sa mga taong ito, si Imam Muslim. Nagtanong ang mga tao at may isang tao na nagtanong ng hadith at binanggit ang isnad. Binanggit ang isnad. Nang marinig ito ni Imam Muslim, sinabi niya, narinig niya yung isnad, yung chain of narrations, sinabi niya, ma fi dunya ahsan min hadha al-hadith. Wala nang walang katumbas ang hadith na ito sa mundo. Walang katumbas ang hadith na ito. Dahil lang pagkakalan ni Imam Muslim sa isnad na yun ay napakalakas, kaya sinabi niya walang katumbas ang hadith na ito. Ngunit sinabi ni Imam Bukhari, illa annahu ma'lum. Ang problema lang, sinabi ni Imam Bukhari, ang hadith na yan ay may depekto. Mahina ang isnad. Nabigla ngayon si Imam Muslim dahil nasabi na ni Imam Muslim walang katulad ang hadith na yan. Nabigla si Imam Muslim, nanginig ang katawan ni Imam Muslim dahil doon sa narinig niya kay Imam Bukhari. At dahil sa narinig niya, ay kinausap niya si Imam al-Bukhari na sabihin sa kanya ang dahilan kung bakit naging mahina ang hadith na to. Noong una ay hindi sumasagot si Imam al-Bukhari hanggang sa nagpumilit na si Imam Muslim nakiusap ng pakikiusap kay Imam al-Bukhari. Sobrang nakiusap itong si Imam Muslim at hinalikan niya sa noo si Imam al-Bukhari at halos umiyak na sa pakikiusap kay Imam al-Bukhari. Kalaunan ay sumagot din naman si Imam al-Bukhari at nang marinig na ni Imam Muslim ang tamang isnad ay sinabi ni Imam Muslim, la yubghiduka illa hasid. Ashhadu annahu laysa fid dunya mithluk. Sinabi ni Imam Muslim sa kanyang imam, na si Imam al-Bukhari, walang mamumuhis sa'yo maliban na lamang sa inggitero. Ako ay sumasaksi na wala kang katulad sa mundo. Ganyan ang respeto, paggalang, pagmamahal ni Imam Muslim sa kanyang guro na si Imam al-Bukhari. Ang mga naging estudyante naman ni Imam Muslim ay parami rin. Kasama sa kanyang mga naging sikat na mga estudyante ay si Ibrahim ibn Abi Talib, kasama rin si Ibrahim ibn Muhammad ibn Sufyan, Abu Ishaq al-Naisaburi, kasama rin si Ahmad ibn Habdun al-A'mashi, Abu Hamid, kasama rin si Ahmad ibn Salama al-Naisaburi, al-Bazzaz, Abu al-Fadl, kasama rin si Al-Husayn ibn Muhammad ibn Ziyad al-Qabbani, Abu Ali al-Naisaburi, kasama rin si Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, Abu Bakr al-Naisaburi, kasama rin si Muhammad ibn Ishaq, Abu al-Abbas al-Thaqafi, kasama rin si Muhammad ibn Abdurrahman, Abu al-Abbas al-Daghuli al-Sarkhasi, at kasama rin sa pinakatanyag na naging estudyante ni Imam al-Bukhari, si Imam at-Tirmidhi, na naging estudyante rin naman ni Imam al-Bukhari. So kasama sa mga pinakasikat na naging estudyante ni Imam Muslim ay si Imam at-Tirmidhi. At kasama rin sa kanya mga naging estudyante si Muhammad ibn Nadab, Abu Bakr al-Jarudi al-Naisaburi, at si Makki ibn Abdan, Abu Hatim at Tamimi al-Naisaburi. Etong si Imam Muslim ay pinuri ng iba't ibang mga ulama, ng iba't ibang mga kanyang mga kasamahan, ng mga pinuno, mga matataas sa kaalaman ng hadith, kaalaman sa fiqh, kaalaman sa patungkol sa Islam. Nagkaisa ang mga bantas, mga scholar, mga ulama sa kanyang kadakilaan, sa kanyang pagiging imam, sa kanyang pagiging mataas na antas, at kasanayan sa karunungan patungkol sa hadith. Gayon din ang kanyang pangunguna at malawak na kaalaman sa hadith. Isa sa pinakamalaking patunay ng kanyang kadakilaan, pagiging imam, sa kanyang kabanalan, sa kanyang galing at pagiging dalubhasa sa hadith ay ang kanyang isinulat mismo na Sahih Muslim. At sinabi ni Hakim
قال الحاكم سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول رأيت شيخا حسن الوجه والثياب وعليه رداء حسن وعمامة قد أرخاها بين كتفيه فقيل هذا مسلم فتقدم أصحاب السلطان فقالوا قد أمر أمير المؤمنين أن يكون مسلم بن الحجاج إمام المسلمين فقدموه في الجامع فكبر وصلى بالناس. Sinabi ni Al-Hakim, narinig ko si Abu Abdurrahman As-Sulami na nagsasabi, nakita ko ang isang matandang lalaki, isang sheikh, na may magandang mukha at pananamit. Suot ang isang magandang kapa o rida at turban ay mama na ang dulo ay nakalagay sa pagitan ng kanyang mga balikat. May nagsabi, eto si Muslim. Pagkatapos lumapit ang mga tauhan ng sultan at sinabing inutos ng pinuno ng mga pananampalataya, Amirul Mu'minin, na si Muslim ibn al-Hajjaj ang maging imam ng mga Muslim. Ihinarap nila siya sa jami', sa masjid, at siya ay nagtakbir at pinamunuan ng mga tao sa salah. Ganyan nila iginagalang si Imam Muslim. وقال أيضا قرأت بخط أبي عمرو المستملي أملى علينا إسحاق بن منصور سنة 51 و200 ومسلم بن الحجاج ينتحب عليه وأنا أستملي فنظر إسحاق بن منصور إلى مسلم فقال لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. Sinabi niya rin ni Al-Hakim, nabasa ko mismo sa sulat kamay ni Abu Amr na dinikta sa amin ni Ishaq ibn Mansur ang mga hadith. Ishaq ibn Mansur, isa sa mga guro ni Imam Muslim. Habang si Muslim ibn al-Hajjaj ay umiiyak sa kagalakan o pagpapakumbaba sa kanyang ustad na si Ishaq ibn Mansur. At ako naman ay nagsusulat ayon kay Abu Amr. Tumingin si Ishaq ibn Mansur kay Imam Muslim at sinabi niya na lan na'damal khair ma abqaka Allahu lil muslimin. Hindi mawawala ang kabutihan sa amin hanggat pinananatili ka ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga kamusliman. At binanggit din ni na Ibn al-Athir at al-Khatib ang pagsisikap ni Imam Muslim sa kanilang sinabi. Ito yung sinabi nila, isa sa mga dakilang imam. At sinabi naman ni Imam Al-Qattan, sinabi ni Imam Ibn Al-Qattan, siya ay isang imam. At sinabi ng iba pang imam katulad ni Sam'ani at Ibn Batish, sinabi nila, isang imam ng mundo. Isa sa mga imam ng mundo, itong si Imam Muslim. At sinabi ni Imam An-Nawawi, imamun la yalhaquhu min ba'di asrihi, لا يلحقه عصره إمام لا يلحقه من بعد عصره وقل من يساويه بل يدانيه من أهل وقته ودهره. وابن النديم فقال قال لمن ابن النديم من المحدثين العلماء بالحديث والفقه. وابن حجر قال عالم بالفقه. Sinabi ni Imam An-Nawawi, isang imam na hindi mapapantayan ng mga sumunod na henerasyon pagkatapos ng kanyang panahon. At ilan lamang ang makakapantay o lalapit sa kanyang antas sa mga tao ng kanyang kapanahunan. Sinabi ni Ibn An-Nadim, kabilang sa mga muhaddith na dalubhasa sa hadith at dalubhasa sa fiqh. At ayon kay Ibn Hajar, siya ay isang imam na maalam sa fiqh. Ang paglalarawang ito ay hindi lamang nanggagaling sa mga mananalaysay na ito, kundi pati na rin sa mga naunang scholar. Sinabi ni Masnama ibn Qasim, isa sa mga imam. At ipinaliwanag ni Ibn Salah, sinabi ni Ibn Salah, Sara imaman hujjatan yubda'u bi dhikrihi wa yu'adu fi ilmi al-hadith wa ghayrihi min al-ulum wa dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Sinabi ni Ibn Salah, siya ay naging isang huwarang imam at autoridad o hujjah sa palaging binabanggit sa agham ng hadith, sa hadith o sa hadith, kaalaman sa hadith, at iba pang mga sangay ng kaalaman. At yan ay biyaya ng Allah na ibinibigay niya sa sino mang kanyang naisip. Sinabi ni Muhammad al-Bashar, Hufadhu dunya arba'atun, Abu Zur' al-Razi birray, wa Muslim binaysabun,
وعبد الله الدارمي بسمرقند ومحمد ابن إسماعيل ببخار. Sinabi ni Muhammad ibn Bashar, ang mga tagapangalaga, mga huffaz sa dunya ay apat. Mga huffaz, kapag sinabing hafiz sa panahon nila ay totoong hafiz, hindi yung hafiz sa panahon natin ngayon na yung hafiz lang sa Quran. Sa kapanahunan nila, kapag sinabing hafiz ay talagang napakalawak ng kanyang kaalaman at yung kanyang pagkakasaulo, hindi lang ang Quran kundi ang mga hadith. Ang sinabi ni Muhammad Bashar, ang mga huffaz sa mundo ay apat. Si Abu Zur'a al-Razi sa lugar na Ray, si Muslim, Imam Muslim sa Naisabur, si Abdullah ad-Darimi naman sa Samarkand, at si Imam al-Bukhari naman sa Bukhara. At siya ay isa sa mga imam sa Khurasan sa hadith. Sinabi ni Abu Hamid, Abu Hamid ibn Shaqi, innama akhrajat Khurasan min a'immatil hadith khamsa, Muhammad ibn Yahya wa Muhammad ibn Ismail wa Abdullah ibn Abdurrahman wa Muslim ibn al-Hajjaj wa Ibrahim ibn Abi Talib. Sinabi niya na ang Khurasan ay naglabas o nagluwa lamang ng 5 mga imam sa hadith, at binanggit niya ang mga tao ito: si Muhammad bin Yahya, si Muhammad ibn Ismail at yung si Imam Bukhari, si Abdullah ibn Abdurrahman at si Muslim ibn al-Hajjaj at si Ibrahim ibn Abi Talib. ومدحه القاضي عياض في شرحه لمسلم فقال: هو أحد أئمة المسلمين وحفاظ المحدثين ومتقن المصنفين، أثنى عليه غير واحد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين، وأجمع على إمامته وتقدمه وصحة حديثه وتمييزه وثقته وقبول كتابه. Sinabi ni Qadhi Iyad sa kanyang pagpapaliwanag sa Sahih Muslim, siya ay isa sa mga imam ng mga Muslim, isa sa mga tagapangalaga ng hadith, at isa sa pinakamahusay na may akda. Pinuri siya ng maraming imam mula sa mga nauna at huling henerasyon, at nagkaisa sila sa kanyang pagiging imam, sa kanyang kahusayan, sa katumpakan ng kanyang hadith, sa kanyang kakayahang magtangi ng tama o mali sa mga hadith, at sa kanyang pagiging mapagkakatiwalaan at sa pagtanggap ng kanyang aklat, ang Sahih Muslim. Patungkol naman sa kitab na Sahih Muslim, etong kanyang naisulat. Ano nga ba ang sinabi ni Imam An-Nawawi patungkol dito sa Sahih Muslim? Qala al-Imam An-Nawawi: ajma'u ala jalalatihi wa imamatihi wa ulumi martabatihi, wa akbar ad-dalail ala dhalika kitabuhu as-sahih alladhi lam yujad fi kitabin qablahu wala ba'dahu min husn at-tartib wa talkhis turuq al-hadith. Sinabi ni Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, si Imam Muslim ay naging katangi-tangi sa isang magandang kapakinabangan. Ito ay ang kanyang aklat ay mas madaling gamitin. So mayroong kumbaga katangi-tangi rin may katangian na natatangi sa Imam sa Sahih Muslim. Dahil sinabi ng ibang mga ulama, mas madaling gamitin ng Sahih Muslim kaysa sa Sahihan Bukhari. Dahil dito, sinabi ni Imam An-Nawawi, inilagay niya ang bawat hadith sa isang tiyak na lugar na angkop para rito. Tinipon niya roon ng lahat ng mga landas, mga turok ng pagsasalaysay ng kanyang sinang-ayunan at piniling banggitin. Inilahad niya rito ang iba't ibang mga kadena, mga isnad sa pagsasalaysay at ang magkakaibang mga salita nito. Kaya naging madali para sa isang mag-aaral talib al-ilm na suriin at mapakinabangan ang ang kitab na to sa iba't ibang aspeto, at nagbigay din ito ng kapanatagan sa lahat ng mga landas na inilahad ni Imam Muslim. Etong kitab na to, ang kitab ni Imam Muslim, Sahih Muslim, gaya nga ng nasabi ni Imam An-Nawawi, قد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي كونه أسهل متناولا
من حيث أنه جعل لكل حديث موضعا واحدا ويليق به. جمع فيه جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرها، وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها، ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه. Para sa iba, mas madaling gamitin daw ang kitab ni Imam Muslim kaysa sa kitab ni Imam Al-Bukhari. Ano nga ba ang dahilan kung bakit isinulat ni Imam Muslim ang kanyang Sahih Muslim? Si Imam Muslim, يوضح الإمام مسلم هنا أن الدافع لكتابة الصحيح مسلم. Sinabi ni Imam Muslim mismo ang dahilan kung bakit niya isinulat ang Sahih Muslim. Ang dahilan, kana talab ahad talamizihi. Dahil ito ay request ng isa sa kanyang mga estudyante. وأيضا رغبته في حماية السنة من الدخيل والأحاديث المنكرة التي ينشرها بعض القصاص والجهلة. Isa rin sa mga dahilan ay dahil sa ninais nga ni Imam Muslim na pangalagaan ang sunnah mula sa mga ipinapasok dito ng mga ahadith na munkar, mga mahihinang hadith, mga gawa-gawa lang na hadith na ikinakalat ng mga kusas, ng mga mahilig magkwento. Dahil ang mga taong mahilig magkwento, napahilig sila sa kwento, minsan kahit mahinang hadith binabanggit nila, basta mapatawa lamang nila ang mga tao o mapaiyak nila ang mga tao kahit pa ang hadith na babanggitin nila ay isang mahinang hadith. O di kaya ay kumalat dahil nga sa mga jahala, mga mangmang sa katayuan ng hadith kung ito nga ba ay malakas o mahina. Sinabi ni Imam Muslim sa mukaddima sa kanyang pagsusulat ng Sahih Muslim, sinabi niya, pagkatapos niyang purihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, ang mabuting wakas ay para sa may mga takwa. Nawa ay ang pagpapala ng Allah ay mapunta kay Muhammad, ang huling propeta, at sa lahat ng mga propeta at mga sugo. Yan yung hamdala ni Imam Muslim. Pagkatapos, sinabi niya, tunay na ikaw, yung nag-request sa kanya, na kanyang estudyante, tunay na ikaw, rahimakallah, ay nagbanggit na ninais mong suriin ng lahat ng mga naiulat na balita o hadith mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nais mo na malaman ng kabuuan nito sa isang maayos at bilang na pagkakasulat. Hiniling mo sa akin na ibuod, mulakhas. Hiniling mo sa akin na ibuod ito para sa iyo nang walang gaanong pag-uulit. Dahil ang pag-uulit ay nakakaabala sa iyong dayunin na makaunawa at makakuha ng aral mula dito. So dahil sa request nga ng estudyante na to, kasama lang ito sa mga dahilan kung bakit isinulat ni Imam Muslim ang hadith o ang Sahih al-Muslim. At kasama rin sa kanya mga nasabi, فَلَوْلَا الَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوءِ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِمَّنْ نَصَبَ نَفْسَهُ مُحَدِّثًا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر قوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. Sinabi ni Imam Muslim, kung hindi lamang dahil nakita naming masamang gawain ng marami sa mga nagtalaga sa kanilang sarili bilang muhaddis, tinawag nilang kanilang mga sarili na mga muhaddis, pero pag nagsulat naman sila ng mga hadis, ay hindi naman nila pinaghihiwalay ang malakas at ang mga mahina, na kung saan hindi nila itinapon ng mga mahihinang hadis, ang mga daif, at ang maling salaysay, mga munkar, at hindi sila naglimita sa mga wasto, hindi nila nilimitahan yung kanilang kitab sa mga hadithon sahih. Hindi sana naging madali para sa amin ang tanggapin ng iyong hiling na pagbubukod, tamyiz at pagtitipon nito. Ngunit dahil sa alam naming pagpapakalat ng mga taong ito ng mga maling balita gamit ang mahihina at hindi kilalang isnad, ay naging magaan sa aming puso na tugunan ang iyong hiling. So etong si Imam Muslim, dahil sa hiling ng kanyang isang estudyante at dahil sa gusto niyang pangalagaan ang mga sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sinikap niyang maisulat nga etong kanyang libro na Sahih Muslim. Patungkol sa kanyang libro, sinabi ni Imam An-Nawawi, "Qad intakaba ilmuhu
قد انتخب علمه ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب وبقي في تهذيبه وانتقائه 16 سنة وجمعه من ألوف مؤلفات من الأحاديث الصحيحة. Sinabi ni Imam An-Nawawi na itong kanyang Sahih Muslim, pinili niya ang kanyang kaalaman at ibinuod ang kanyang sinang-ayunan sa aklat na ito at nanatili siya sa pag-aayos at pagpili rito sa loob ng 16 years. So si Imam Muslim, isinulat niya ang kitab na to, Sahih Muslim, sa loob ng 15 to 16 years. So ganun din yung nakuha natin kay Imam Bukhari na naisulat din Imam Bukhari o natapos din maisulat, may akda ang kanyang Sahih al-Bukhari sa loob din ng 15 to 16 years. Sinabi ni Ahmad ibn Salama, at etong si Ahmad ibn Salama, ang ilang mga ulama ay nagbanggit na itong si etong si Ahmad ibn Salama, yung estudyante na nabanggit ni Imam Muslim na nag-request sa kanya na magsulat ng sahih na mga hadith. Sinabi ni Ahmad ibn Salama, kuntu ma'a muslimin fi ta'lifi sahihihi 15 sana. Sinabi ni Ahmad ibn Salama, ayon sa pagkakakwento ni Imam al-Zahabi, sinabi niya, kasama ako ni Imam Muslim sa pagsusulat ng kanyang sahih sa loob ng 15 years. So, sa kanyang pagsusulat ay kasama niya itong si Ahmad ibn Salama, at gaya nga ng nasabi natin kanina na may mga ulama na nagsasabi na itong si Ahmad ibn Salama yung nag-request kay Imam Muslim na magsulat ng isang libro na ang lahat ng nilalaman nito ay mga hadith na sahih. Nasabi natin kanina na si Imam Muslim, bagamat si Imam Bukhari ay kasama sa kanyang mga naging sheikh, kasama sa kanyang mga malalaking guro, pero hindi nabanggit ni Imam Muslim ang pangalan ni Imam Bukhari sa kanyang sahih. Lam yarwi Imam Muslim an Shaykhihi Imam al-Bukhari fi Sahih Muslim. Hindi nagriwaya etong si Imam Muslim kay Imam al-Bukhari sa kitab na Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. May mga nabanggit ang ulama na mga dahilan. Bakit nga ba hindi nagriwaya si Imam Muslim kay Imam al-Bukhari sa Sahih Muslim? So, may ilan na nabanggit ang ating mga ulama at magbabanggit tayo dito siguro ng 3, 4 na dahilan kung bakit iniwan ni Imam Muslim ang riwaya kay Sheikh al-Bukhari, kay Imam al-Bukhari sa kanyang Sahih Muslim. Una, innal imama musliman lam yalqa shaykhahu al-Bukhari illa fi awakhir hayatihi ba'da an sannafa as-sahih. فقد دخل البخاري النيسابور سنة 50 و200 كما أشار الحاكم في تاريخه، وكان مسلم قد استغرق في جمع صحيحه 15 سنة وقيل 16، فكان مسلم قد أنهى جمع صحيحه من أصوله التي جمعها في رحلة الطلب. Ito yung isang dahilan na nabanggit kung bakit nga ba hindi nabanggit ang pangalan ni Imam al-Bukhari sa sa Sahih Muslim. Etong si Imam Muslim ay hindi niya nakilala o hindi niya na-meet, hindi niya nakatagpo si Imam al-Bukhari maliban lang sa fi awakhir hayatihi, sa mga huling bahagi ng buhay ni Imam Muslim. Ito ay matapos na maisulat ni Imam Muslim ang kanyang sahih. Kumbaga nagkita si Imam Bukhari at Imam Muslim, naisulat na ni Imam Muslim yung kanyang sahih, na kumpleto na niya bago niya ngayon na-meet etong si Imam al-Bukhari. Dahil pumasok si Imam al-Bukhari sa Naisabur, at nung nakapasok dito ay sa sanat 250. Medyo nasa huling bahagi na to ng buhay ng dalawang imam na to, si Imam Bukhari at ni Imam Muslim. Kaya naman nakumpleto muna ni Imam Muslim ang kanyang libro bago niya nakilala o bago niya na katagpo itong si Imam al-Bukhari. Isa yun sa mga dahilan. Isa rin sa mga dahilan na nabanggit ng mga ulama kung bakit hindi nga nabanggit itong si Imam Bukhari sa libro niya na Sahih Muslim. Anna al-imama musliman taraka riwayat al-hadith fi sahihihi an shaykhihi al-Bukhari talaban li'uluwi sanad.
Eto, isa rin itong dahilan kung bakit nga ba hindi naikwento o hindi nagriwaya si Imam Muslim kay Imam Al-Bukhari sa Sahih Muslim. Na ang dahilan daw ay lisabab talaban li'ulubis sanad. Dahil gusto nila yung mataas na sanad, mas mataas o mas maikling chain of narrations hanggang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito ay halimbawa lamang. Halimbawa, naikwento, nasabi ni Imam Bukhari, na naikwento sa kanya ni Ahmad, na naikwento sa kanya ni Muhammad, na naikwento ni Abu Hurairah, mga halimbawa lamang ito, na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kung titignan natin dito, ang pagitan ni Imam Bukhari sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay halimbawa lang naman ito, nagbanggit lang tayo ng mga halimbawa. Si Ahmad, si Muhammad, tapos isang sahaba, si Abu Hurairah, tapos ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So mayroong dalawang pangalan bago ang sahabi. Ngayon, imbis na sabihin ni Imam Muslim na naikwento sa akin ni Imam Bukhari, na naikwento sa kanya ni Imam Ahmad, na naikwento sa kanya ni Muhammad, na naikwento sa kanya ni Abu Hurairah na sinabi ng Rasulullah, imbis na dumami yung pangalan, ang ginagawa nila habang buhay pa yung nagkwento kay Imam Al-Bukhari, yun na lang yung pinupuntahan ni Imam Muslim para makasama niya si Imam Al-Bukhari doon sa tabaka na yun. So, imbis na makinig kay Imam Al-Bukhari, doon na lang ako sa kung sino ang nagkwento kay Imam Al-Bukhari. Talaban li'ulu as-sanad. So, yun yung pangalawang nabanggit ng mga ulama na dahilan kung bakit hindi nga nabanggit ni Imam Muslim ang pangalan ni Imam Bukhari sa kanyang Sahih Muslim. So, ang una, dahil sa na kumpleto na yung Sahih Muslim bago pa niya nakatagpo si Imam Bukhari. Pangalawa, dahil nga sa kagustuhan ni Imam Muslim na maging mataas yung kumbaga kanyang sanad. Pangatlong nabanggit kung bakit hindi nabanggit si Imam Bukhari sa kanyang Sahih Muslim, anna al-Imam Muslim taraka ar-riwaya an Shaykh al-Bukhari بسبب الفتنة التي حدثت بنيسابور فتنة اللفظ بالقرآن وكانت بين الإمام البخاري وإمامه الزهري. Isa sa mga nabanggit kung bakit hindi nabanggit ang pangalan ni Imam Bukhari sa Sahih Muslim ay dahil sa fitna na nangyari sa pagitan ng dalawang imam na to, dalawang sheikh ni Imam Muslim, dalawang guro ni Imam Muslim, si Al-Bukhari at saka si Az-Zuhri, na may nangyari sa dalawang sheikh niyang ito na fitna. At iniwan niya ang riwaya kay imam niya na si Zuhri at bilang paggalang pagrespeto doon ay iniwan niya rin ang riwaya kay Imam Al-Bukhari. Na may kukwento natin yung patungkol sa fitna na yan mamaya. So yan yung ikatlong dahilan na nabanggit ng mga ulama. Para maging patas si Imam Muslim daw, para maging patas kay Imam Zuhri at Imam Bukhari, hindi niya na binanggit sa Sahih Muslim si Imam Zuhri at hindi na niya rin binanggit sa Sahih Muslim si Imam Al-Bukhari. Pang-apat naman na nabanggit ay dahil tarakaw riwaya anhu bisabab syart al-Bukhari al-luqya, na iniwan daw ni Imam Muslim ang pangalan ni Imam Al-Bukhari sa Sahih Muslim dahil sa kondisyon ni Imam Al-Bukhari sa chain of narrations. Doon sa chain of narrations, paano magiging sahih ang hadith na to, paano magiging wasto ang hadith na to, paano magiging malakas ang hadith na to, kasama sa mga kondisyon ni Imam Al-Bukhari, al-luqya. Al-luqya, yung nagtagpo mismo, yung estudyante at yung kanyang sheikh. So kapag sinabi mo na naikwento o nasabi o galing mula kay Ahmad o mula kay Muhammad, kailangan nagtagpo kayo. Hindi lang yung nasabi mo na mula kay Ahmad, pero hindi naman kayo nagtagpo. Kay Imam Al-Bukhari, isa yun sa kanyang mga kondisyon. Pero nabanggit ni Imam Muslim sa kanyang kitab, قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء قلت ثم إن مسلما لحدة في خلقه انحرف أيضا عن البخاري ولم يذكر له حديثا ولا سماه في صحيحه بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللقيا لمن روى عنه بصيغة عن وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية ولا يتوقف في ذلك على العلم
بالتقائهما ووبخ من اشترط ذلك وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري وشيخه علي المديني وهو الأصل أو الأقوى وليس هذا موضع بس هذه المسألة. So ipinaliwanag dito ni Imam Az-Zahabi na nabanggit daw ni Imam Muslim na hindi siya sumasang-ayon doon sa kondisyon na kailangan pang magtagpo yung dalawang tao kapag nabanggit niya yung an, kapag ginamit niya yung an Ahmad, an Muhammad. So sabi ni Imam Muslim, kung nag-meet kayo, bakit ang pagkakasabi mo ay an? Bakit hindi niya sinabi na haddathani o haddathana o sami'tu o qala? Yun ang ikaapat na nabanggit ng mga ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Ang rajih sa mga dahilan kung bakit hindi nabanggit ang pangalan ni Imam al-Bukhari sa Sahih Muslim ay dahil natapos na ni Imam Muslim ang kanyang kitab bago pa sila nagtagpo ni Imam al-Bukhari. Dahil ang totoo niyan, bagamat hindi nga nagriwaya si Imam Muslim kay Imam al-Bukhari sa Sahih Muslim, pero yung ibang libro ni Imam Muslim ay nabanggit naman doon ng pangalan ni Imam al-Bukhari. At mayroong mga riwayat si Imam Muslim kay Imam al-Bukhari sa ibang libro. Sa ibang libro, hindi sa Sahih Muslim. Kaya naman, ang pinaka-rajih na dahilan kung bakit hindi nabanggit ang pangalan ni Imam Bukhari sa Sahih Muslim ay natapos na muna ni Imam Muslim ang kanyang libro bago sila nagtagpo ni Imam al-Bukhari. Ngayon, bakit naman iniwanan ni Imam Muslim ang riwaya kay Imam Az-Zuhli? Yun yung nasabi natin na may nangyaring ang fitna sa pagitan ni Imam Bukhari at Imam Az-Zuhli. At mas pinanigan ni Imam Muslim ang kanyang sheikh na si Imam al-Bukhari. May dalawa rin nabanggit na dahilan kung bakit iniwanan ni Imam Muslim ang riwaya sa kanyang imam na si Az-Zuhli. Isa, sa mga nabanggit si Imam Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Kana Imam Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli za makanatin kabiratin fi Naysabur. Si Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ay may mataas na katayuan sa Naysabur. Isa siya sa mga kilala sa lugar ni Imam Muslim sa Naysabur. Isa siya sa mga guro ni Imam Muslim at kabilang sa mga dakilang dalubhasa sa hadith at kilala sa Naysabur. Siya ay kapanahunan ni Imam al-Bukhari at naging kasama nito sa pag-aaral. Sinabi ni Al-Hafidh Ibn Hajar tungkol sa kanya, ang kanyang mga kasama sa paghahanap ng kaalaman at ang mga nakapakinig ng hadith ng mas maaga ng kaunti sa kanya ay tulad ni Muhammad ibn Yahya Az-Zuhri. So etong si Imam Az-Zuhri ay kasama ni Imam al-Bukhari. Isang araw, ipinahayag ni Imam Az-Zuhri sa kanyang klase dahil nung pumasok si Imam al-Bukhari, wa hadhihi biqadarillah wa qada'i, dahil sa qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala, may nangyayari talaga minsan na fitna sa pagitan ng mga ulama, lalong-lalo na sa pagitan ng dalawang magkasing level ng mga ulama. Halimbawa, magkaklase lang tayo, hindi mawawala yung pagtatalo, hindi mawawala yung yung pagalingan, yung tanafus, yung tasabog sa yung magka-level na. So itong si Imam al-Bukhari at Imam Az-Zuhli ay magkapantay ng kapanahunan. At nung pumunta si Imam al-Bukhari sa Naysabur, dinumog siya ng mga tao. At siguro nagkaroon ng konting may naramdaman siguro itong si Imam Az-Zuhli doon sa dinumog ng mga tao ngayon si Imam al-Bukhari. So isang araw, ipinahayag ni Imam Az-Zuhli sa kanyang klase, pupunta tayo bukas upang katagpuin si Imam al-Bukhari. Sino man ang nais sumama ay maglakad kasama ko. Tila pumasok nga sa kanyang isipan na ang kanyang sariling pagtitipon, majlis, ay nawalan ng ningning at ang kanyang mga mag-aaral ay naimpluwensyahan ng pagdating ni Imam al-Bukhari sa Naysabur. At natakot siya na baka may magtanong
nung pumunta sila, natakot si Imam Az-Zuhli na baka may magtanong sa kanya mula sa kanyang mga mag-aaral, mga estudyante, ng isang tanong na magdudulot ng hindi pagkakaunawaan ng fitna sa pagitan nila ni Imam Al-Bukhari, na magbibigay ng pagkakataon sa iba na pagtawanan at ang pagkakaiba ng opinyon ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dahil dito ay binigyang diin niya sa kanyang mga kasama, sinabi ni Imam Az-Zuhli sa kanyang mga estudyante, sa kanyang mga mag-aaral, sa kanyang mga kasama, na huwag magtatanong ang sino man tungkol sa mga isyong mayroong hindi pagkakasundo. Kung mayroong kayong itatanong, huwag dito sa mga issue na mayroong mga khilaf, na mayroong mga hindi pagkakasundo. Sa ikalawang araw, dumating si Imam Az-Zuhli kasama ang kanyang mga mag-aaral. Pumunta sila kay Imam Al-Bukhari. At nangyari nga ang kanyang kinakatakutan at pilit na iniiwasan. May isang lalaki na tumayo nagtanong. Sinabi ng lalaking ito, "Ya Aba Abdillah." Yun yung pangalan ni Imam Al-Bukhari. "Ya Aba Abdillah, ma taqulu fil lafzi bil Quran? Makhlukun huwa aw ghayru makhluk?" O Abu Abdillah, ano ang iyong masasabi sa pagbigkas ng Quran? Ito ba ay makhluk o hindi makhluk? Ito ba ay nilikha o hindi nilikha? Etong kwento na to, dahil sa panahon nila, si Imam Al-Bukhari, gaya nga ng nasabi natin, ay naabutan niya si Imam Ahmad. At gaya ng mga narinig natin ng mga kwento na si Imam Ahmad, isa siya sa mga tinanong na ito bang Quran ay makhluk o hindi makhluk. Dahil sa panahon nila, yung naging khalifa ng mga Muslim sa oras na yun, ay kumbaga mas napamahal sa kanya ang mga karunungan sa falsafa, sa mantiq, sa hanggang sa naging ang kanyang mga malapit sa kanya ay mga Mu'tazila, mga Ahlul Kalam, mga Ahlul Bidah, at hanggang sa ang kanyang pinaniwalaan ay ang Quran ay makhluk o nilikha. Ngayon, ang mga ulama sa panahon nila, kasama sa mga fitna sa oras na yun, ay tinatanong, may imtihan, mayroong ikhtibar, mayroong pagsusulit, tinatanong yung mga imam sa kanilang lugar, sa kanilang panahon. Ano ang tingin mo sa Quran? Makhluk, nilikha o hindi makhluk? Hindi nilikha. At kapag sinabi mong hindi nilikha, yu'za, yusjan, yudrab, yu'azzab, yunfa, yukhraj min baladihi. Gaya nung nasabi natin doon sa kwento ni Imam Al-Bukhari, na kapag hindi mo nakasundo ang akida ng khalifa sa oras na yun, kung ano-anong gagawin nila sa'yo, maaaring pagsabihin kanila ng masama, o palayasin kanila sa iyong lugar, o di kaya ay ikulong, o di kaya ay kung ano man ang gusto nilang gawin sa iyo. So sa panahon na to, eto nga si Imam Al-Bukhari, tinanong nitong lalaking ito, ano ba ang tingin mo sa ماذا تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق? Ano ang iyong masasabi sa pagbigkas ng Quran? Ito ba'y nilikha o hindi nilikha? At si Imam Al-Bukhari ay hindi sumagot hanggang sa napilitan siyang sumagot at sinabi niya, Al-Quranu kalamullah ghayru makhluk wa af'alun ibad makhluqah wal limtihanu bid'ah. Sinabi ni Imam Al-Bukhari, ang Quran ay salita ng Allah at hindi ito nilikha. Ngunit ang mga gawa ng mga alipin ng Allah ay nilikha. Yung salita natin nilikha, yung gawa natin nilikha, at yung ginagawa natin ay nilikha. At ang pagsubok, imtihan sa mga tao ay isang bid'ah, isang masamang inobasyon. Ang katotohanan ay nagbigay ng hukom itong si Imam Al-Bukhari sa usapin ito sa pamamagitan ng maikli ngunit malalim na mga salita na walang duda na kung ang tinutukoy sa Quran ay salita ng Allah, ang pagsasalita ay isang katangian, sifa ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang katangian ng Allah ay hindi kailanman maaaring maging makhluk o nilikha. So ang Quran ay salita ng Allah na hindi nilikha. Ngunit kung ang tinutukoy naman dito ay yung tunog na nanggagaling sa bibig at lumalabas sa ating dila, etong tunog na nangmula sa ating bibig, etong ating dila, etong mga naririnig natin, yun yung nilikha. Yun yung nilikha. Subalit ang mga karaniwang tao ay hindi nakaunawa sa tumpak na sagot ni Imam Al-Bukhari. Pinalaki nila ang kwento at ikinalat ito hanggang sa bumaba
pagtingin nila kay Imam al-Bukhari. Yun nga yung nasabi natin, kinuwento natin si Imam al-Bukhari. Lalo pang nag-alab ang tensyon dahil sa naramdaman ni Imam az-Zuhli sa kanyang puso. Si Imam az-Zuhli ay naging mahigpit sa usaping ito. Sa paniniwalang sinumang hindi magsabi ng aking pagbigkas sa Quran ay hindi nilikha, ay hindi karapat dapat harapin o makisama sa pag-upo. Ngayon, sinabi sa mga kasama sa mga nasabi ni Imam az-Zuhli, man yaqulu lafzi bil Qur'ani makhluq fala yahillu lahu an yahdura majlisana aw qala la yashtariku fi majlisina. Ang kasama yan sa mga nabanggit ni Imam az-Zuhli. Ngunit ang mga taong may katwiran, may mga akil, ay naunawaan ng katotohanan ng kanyang sagot, Imam al-Bukhari, at nalaman nila ang kanyang karapatan. Kaya lalo nila siyang iginalang ng higit kaysa noon. Iginalang si Imam al-Bukhari. Nang malaman ni Imam Muslim, narinig ni Imam Muslim, na si Imam az-Zuhli ay naging kalaban ni Imam al-Bukhari, yung fitna sa pagitan ng dalawang imam na to, dahil sa usaping al-lafdhu bil Quran, ay nagpahayag ng kanyang pagtitipon at sinabi ni Imam Zuhli, ang sinumang magsasabi ng aking pagbigkas sa Quran ay nilikha, ay hindi pinapahintulutang dumalo sa aming majlis. Kumbaga pinagbabawal na ito ni Imam Zuhli. O sinabi niya, huwag sumali sa aming upuan, sa aming majlis, sa aming pagtitipon. Ngayon, nagalit ngayon si Imam Muslim. Anong ginawa ni Imam Muslim? Kinuha niya ang lahat ng kanyang naisulat mula kay Imam az-Zuhli at isinakay ito sa kamelyo at ipinadala pabalik kay Imam az-Zuhli. Lahat ng tao sa bayan ay lumayo kay Imam al-Bukhari maliban lamang sa kanyang estudyante na si Imam Muslim at si Imam Ahmad ibn Salama na estudyante ni Imam Muslim. Amma Muslim faba'atha ilayhi jami' ma kana kataba anhu ala dhahri Hammad lamma fasada bainahum. Tungkol naman kay Imam Muslim, ipinadala niya pabalik kay Imam Zuhli ang lahat ng kanyang naisulat mula sa kanya sa likod ng isang hammal, ng isang kargador na siguro ibit o kamelyo, mula nung masira ang relasyon sa pagitan nila. Kaya mula doon ay itinigil na ni Imam Muslim ang pagsasalaysay, riwaya kay Imam az-Zuhli at hindi yun nakabawas sa kanyang gantimpala sa pangingin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat itinigil niya ang riwaya kay Imam az-Zuhli, wala namang nabawas kay Imam Muslim. Nangyari ito matapos niyang makumpleto ang kanyang sahih. At ito ang ibig sabihin ng mga nagsulat sa kanyang talambuhay nang sabihin nila, nagsalaysay siya mula rito ng marami, ngunit pagkatapos nyon ay tuluyan na niyang itinigil ang pagsasalaysay mula kay Imam az-Zuhli. وبقي بعد هذا لماذا لم يخرج مسلم في صحيحه عن شيخه البخاري. Ngayon, gaya ng nasabi natin kanina, isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagriwaya si Imam Muslim sa kanyang Sheikh na Bukhari ay para maging patas dito kay Imam Zuhli at Imam al-Bukhari, ay iniwan niya rin ang pagririwaya kay Imam al-Bukhari sa Sahih Muslim. Pero kaya nang nasabi natin sa nauna na ang rajih, wallahu ta'ala a'lam, ay dahil nga sa natapos na muna ni Imam Muslim ang kanyang Sahih bago pa man nakilala o nakatagpo si Imam al-Bukhari. May isa rin namang dahilan kung bakit ang mga nabanggit, kung bakit hindi rin nagriwaya si Imam Muslim kay Imam az-Zuhli. Qila tarakan Imam Muslim ar-riwaya an Shaykh Muhammad ibn Yahya bisababin akhar. Biriwayat Ibn Asakir bisanadihi ila Tahir ibn Ahmad qala سألت مكي ابن عبدان لما ترك مسلم حديث محمد بن يحيى فقال, sinabi na may isa pang dahilan kung bakit itinigil ni Imam Muslim ang pagsasalaysay mula sa kanyang guro na si Muhammad ibn Yahya. Nabanggit ni Ibn Asakir mula kay Tahir ibn Ahmad na tinanong ko si Makki ibn Abdan, bakit iniwan ni Muslim ang hadith ni Muhammad ibn Yahya? At sumagot naman, dumating si Dawud al-Asbahani. Wafa Dawud al-Asbahani wa huwa Dawud al-Zahiri Naysabur ayyama Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali. Dumating, ito yung kwento nila, dumating si Dawud al-Asbahani sa Naysabur noong kapanahunan ni Ishaq ibn Ibrahim at nagdaos sila ng isang pagtitipon para sa debate, Majlis al-Nazar.
para sa isang debate. At dumalo sa kanyang majlis si Yahya ibn Muhammad ibn Yahya. Ito na si Imam Az-Zuhli at si Imam Muslim. So magkasama ngayon si Imam Muhammad ibn Yahya at saka si Imam Muslim. Nagkaroon sila ng pagtatalo sa isang usapin kung saan nagsalita si Yahya ibn Muhammad, kung saan siya yung sheikh ni Imam Muslim, at sinaway siya ni Dawud at sinabing, tumahimik ka bata. Ang sinabi niya, tumahimik ka bata. Tinawag pa niyang bata itong si Imam Az-Zuhli. At hindi siya ipinagtanggol ni Imam Muslim. At hindi siya ipinagtanggol ni Imam Muslim. Wala daw sinabi si Imam Muslim. Bumalik si Yahya sa kanyang ama at nagreklamo tungkol kay Dawud. At tanong ni Muhammad ibn Yahya at tanong ng ama ni Imam Zuhli, sino ang nandoon nakasama mo? Nung pinahiya ka o nung sinabi sa'yo na tumahimik ka bata, sino ang kasama mo sa pagtitipon na yun? Sumagot naman si Imam Az-Zuhli, sinabi niya, si Muslim ibn al-Hajjaj, at hindi niya ako pinagtanggol. Sinabi ni Az-Zuhli, binabawi ko na ang lahat ng hadith na isinalaysay ko sa kanya. Dahil doon sa nangyaring yun, sinabi ng sheikh ni Imam Muslim, na dahil hindi niya ako pinagtanggol, ngayon ay binabawi ko na ang lahat ng hadith na isinalaysay ko sa kanya. Nang makarating nga kay Imam Muslim ang sinabi ng kanyang sheikh na si Muhammad ibn Yahya, tinipon niya nga ang lahat ng hadith na naisalaysay sa kanya ng kanyang sheikh na ito at inilagay niya sa isang basket at dinala sa bahay nito at sinabing, hindi na ako magsasalaysay sa iyo kailanman. Hindi na ako magsasalaysay mula sa iyo kailanman. So yun din ang isa sa mga naikwento na dahilan kung bakit hindi nagkwento si Imam Muslim kay Imam Az-Zuhli. Samantalang kay Imam Al-Bukhari ay yung 4 na dahilan na nabanggit natin kanina. Patungkol naman sa pagkamatay ni Imam Muslim dahil darating ang panahon na papanaw ang mga tao. Kahit gaano pa kalaking imam, kahit gaano pa laki ang naitulong, naiambag, naipag-serbisyo niya sa Islam, ay darating ang panahon na mawawala ang taong ito. So, si Imam Muslim, ittafaq al-mu'arrikhuna ala tarikhi wafatul imam. Kung hindi sila nagkasundo sa kapanganakan ni imam, may nagsabing 201, 202, 204, 206. Pero nagkasundo naman sila sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagpanaw. Allahu yarhamuhu. At ito ay sa sanat 261 sa Hijrah. 261 sa Hijrah. Pumanaw si Imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, sa gabi ng linggo, ika-25 sa Rajab. Kung yung kanyang kapanganakan hindi na ilista ng mabuti dahil hindi natin alam kung magiging tanyag ba ito, sikat ba ito, o malaki ba ang may ambag niya sa mga tao. Dahil nakilala na siya, nakilala na ang kanyang pagsusumikap, nakilala na ng mga tao ang kanyang kagalingan, at naging tanyag na nga ang kanyang pangalan, ay nagkaisa na nga sila ngayon sa kanyang pagpanaw. Sa ika-25 ng Rajab, taong 261. Siya ay nasa edad na ika-55 kung siya ay pinanganak ng 206 ayon sa pinakatumpak na opinyon ng mga ulama. Inilibing siya noong Lunes at ang kanyang puntod ay matatagpuan sa dulo ng Ziyad sa Nasrabad, sa Nasr Abad, sa labas ng lungsod ng Naisabur. At ang kanyang libingan ay dinadalaw ng mga tao. At ito nga ay ang nabanggit ni Imam Az-Zahabi. Wakila, ano nga ba ang dahilan ng pagkamatay ni Imam Muslim? Qala Ibn Salah, wa kana li mautihi sababun gharib. Nasha an ghamratin fikriyatin ilmiyyah. ثم ذكر بإسناده إلى حاكم قوله سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب سمعت أحمد بن سلمة يقول عقد لأبي الحسين مسلم ابن الحجاج مجلس للمذاكرة فذكر له حديث لم يعرفه
فانصرف إلى منزله وأوقد السراج وقال لمن في الدار لا يدخلن أحد منكم هذا البيت. فقيل له أهديت لنا سلة فيها تمر، فقال قدموها إلي، فقدموها، فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة يمضغها، فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث. قال الحاكم زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مرض ومات. Sinabi ni Ibn Salah, mayroong kakaibang dahilan ng kanyang pagkamatay na nagmula sa matinding pagkalubog sa malalim na pag-iisip at problema. Kumbaga nagkaroon siya ng malaking problema doon sa hindi niya mahanap na hadith. Pagkatapos ay binanggit niya ang salaysay hanggang kay Hakim na nagsabi, ito daw yung kwento, narinig ko si Abu Abdullah Muhammad ibn Yaqub na nagsabi, na narinig ko si Ahmad ibn Salama na nagsabi, nagkaroon ng isang pagtitipon para sa talakayan, muzakara, para kay Abu al-Husayn Muslim ibn Hajjaj. At may nabanggit na isang hadith na hindi niya nalaman. Hadith na hindi niya alam. Hadith na hindi nakasama sa mga kanyang mga naisauli. Dahil dito, umuwi si Imam Muslim sa kanyang bahay. Sinindihan ng siraj, isang pailawan. At sinabi sa mga kasama niya sa bahay, la yadkhulanna ahadun minkum fi hadzal bait. Huwag na huwag pumasok ang sino man sa inyo sa silid na ito. May nagsabi ngayon kay Imam Muslim na uhdiyat lana sillatun fiha tamr. May nagregalo sa atin ng isang basket ng datiles o mga tamr. Sinabi ni Imam Muslim, ibigay niyo sa akin. Ibigay niyo sa akin ang isang basket ng tamr. Kaya ibinigay nila ito. At habang hinahanap niyang hadith, kumukuha siya ng paisa-isa doon sa tamar at kinakain. Hanggang sa naubos niya ang tamar na ito. Nang sumapit ang umaga at naubos na ang mga tamar na ito, ay nahanap naman niya ang hadith. At sinabi ni Hakim na may nakapagsabi sa akin na thiqah, mapagkakatiwalaan, na mula doon sa hadith na yon ay nagkasakit si Imam Muslim at yun ang naging dahilan ng pagkamatay ng magiting na imam na ito. Si Imam Muslim, isang magiting na estudyante na halos naging kapantay ng kanyang sheikh na si Imam Al-Bukhari, na ang kanyang Sahih Muslim ay sinabi pa ng ilan na mas maganda ang pagkakaayos at pagkakasulat kaysa sa Sahih ni Imam Al-Bukhari. At ito ang maikling kwento na patungkol kay Imam Muslim na sana ay napulutan natin ng aral at sana ay maisagawa natin. Kung hindi man natin makayanan na maisagawa ang kanilang naisagawa, ay makagawa tayo ng mga ambag para sa ating relihiyong Islam. Dahil sabi nga nila, umrul fata dhikru, ang tunay na gulang edad ng isang tao ay ang kanyang zikr. Namatay nga siya, pero hanggang ngayon ay nababanggit ang kanyang pangalan, ang kanyang nagawa, ang kanyang mga naiambag sa ating relihiyong Islam. At yan naman ang sikapin natin na kapag tayo ay nawala na, ay nababanggit pa rin ng mga tao na si Fulan ay nakagawa, nakapagsabi, nakaambag sa relihiyong Islam ng ganito ganyan. Wallahu ta'ala alam. Sana ay hindi ko nakuha ulit ang inyong oras, napahaba na naman ng ating usapan. Sana ay may napulot tayong aral sa oras na ito. Wasallillahu ma'ala nabiyyina. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Ngayon sa panahong ito ay malinaw na naibahagi ng ating buting Sheikh ang ating paksa ngayon sa The Golden Goals of Ramadan. As-Salafus Salih, The Imams of Hadith, Episode 2, na ang ating tinlakay ay si isa sa mga imam ng hadith na si Imam Muslim bin al-Hajjaj. Naipamalas sa atin ng ating buting Sheikh ang pagkakakilanlan ng isa sa estudyante ni Imam al-Bukhari, ang kanyang buhay si Imam Muslim bin al-Hajjaj, at ganun din ang kanyang mga legasiya, ang kanyang journey sa pag-aaral o pangangalaga sa sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa maisulat na ito sa Sahih Muslim.
Bago natin buksan ang tanong ng bayan ay pinapaalalahanan natin ang mga taga-subaybay na i-share ang live na ito at i-public natin ang ating audience. Ganon din na maglagay po tayo ng caption sa pinakatumatak na katuruan sa ating paksa ngayong araw. At sino man ang may pinakamagandang caption na naayon sa paksa ay siyang mananalo sa sharing contest natin. Inshallah. Ngayon ay sisimulan na natin ang tanong ng bayan. Okay. Pwede po nating i-comment sa ating comment section ang inyong mga katanungan upang mabasa ng ating buting sheikh. Okay, ito po yung unang katanungan niya, Sheikh. Pwede po bang maging basihan ang kawalan ng eksaktong pagkakaalam sa mga taon kung kailan ipinanganak ang ating mga ulama hadith upang ikonekta ito sa ginagawa ng iba, lalong-lalo na ang Maulidun Nabi, o di kaya ay ang birthday celebration? Susan mo ay pwede maging dalil o rason itong kawalan ng kaalaman sa mga kapanganakan, araw ng kapanganakan ng imam para hindi rin mag-celebrate ng birthday. Ganun ba yun? Ang totoo niyan, ang kahit alam pa natin dahil may mga imam na naitala, naisulat at nalaman yung kanyang kapanganakan. At hindi ito dahilan para masabing pwedeng mag-celebrate o hindi pwedeng mag-celebrate ng kapanganakan. Dahil doon pa lang sa kanyang sinasabi, celebrate o birthday, etong pagdiriwang ng kapanganakan, yung pagse-celebrate ng birthday, ang Eid, at ito ay yung Eid al-Fitr at ang Eid al-Adha. At ang i-celebrate natin ang ating kapanganakan ay hindi kasama sa mga katuruan ng ating relihiyon, Islam. Kahit pa nalaman natin ang araw ng kapanganakan ng mga imam na to ay hindi magiging dahilan para celebrate tayo ng ating birthday. At yung dahilan kung bakit hindi alam kung yung kapanganakan nila ay dahil hindi sila nagse-celebrate ng birthday, pero ang nabanggit ay dahil nga sa hindi alam nung mga panahon na yun ay hindi alam kung eto nga bang lalaking ito ay magiging kilala o magiging sikat o makakalat ang kanyang pangalan. Kaya yun ang mga dahilan kaya hindi na itala yung kanilang kapanganakan. Wallahu ta'ala ta'ala. Inshallah. Sana po ay nabigyan ng kasagutan ng ating buting sheikh ang inyong katanungan. Dumapo po tayo sa pangalawang katanungan. Naipamalas ng ating sheikh na isa sa pamamaraan ng pag-aaral na naipamalas ni Imam Muslim ay ang paglalakbay. Ano po yung maipapayo niyo, Sheikh, sa mga napapanahong uri ng pag-aaral na kung saan minsan ay yung masheikh ang naglalakbay patungo sa mga estudyante, katulad ng mga online class o di kaya yung iba pang mga medium? Una sa lahat, gaya nga ng nasabi natin kay Imam al-Bukhari, al-ilm yu'ta ilayhi wa la ya'ti. Kung gusto mong matuto, kung gusto mong malaman ang iyong relihiyon, ikaw ang magsusumikap na maghanap ng kaalaman. Samantalang yung ginagawa ng ating mga putihing mga guro, jazahumullahu khairan wa hafizahumullah subhanahu wa ta'ala wa ghafara lahum wa liwalidayhim wa adkhalahumullahu jannah. Ito ay isang kabutihan na ako bilang may kaalaman sa relihiyong Islam ay gusto kong ipamahagi.
gusto kong iparating sa mga tao ang totoo at tunay na katuruan ng Islam. Kahit pa man tumanggi ang mga tao, ang mahalaga ay naipaabot ko sa inyo yung katuruan ng Islam. At pagdating ko sa araw ng paghuhukom, kung ako man ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa aking kaalaman, ay masasabi ko na, Ya Allah, na ipinarating ko na sa mga tao ang kaalaman patungkol sa iyong relihiyon at hindi ko itinago dahil ako pa mismo ang pumunta sa kanila. Halimbawa, itong mga online lecture, halimbawa may mga lakbay da'wa, may mga bumibisita ng mga ulama sa iba't ibang lugar, mga kafila da'wiyah, mga da'wa rides, dahil gusto nilang ipamahagi ang kaalaman at makapag-ano sa Allah, makapag-rasul sa Allah na hindi ko itinago ang mga natutunan ko sa relihiyong Islam. Ngayon, yun yung patungkol doon sa pagsusumikap ng mga ating mga ustad, mga ulama. Patungkol naman sa estudyante, kung totoo at tunay na gusto mong patuto sa iyong relihiyon, kahit anong kaalaman pa yan, ay ikaw ang magsusumikap na maghanap ng kaalaman na to. So, pinadali na sa'yo ng Allah na dumating na sa'yo yung sheikh, dumating na sa'yo yung alim, dumating na sa'yo yung ustad, dumating na sa'yo yung da'i, at ibinibigay na sa'yo yung ilm. Ang natitira na lang sa'yo ay pag-aralan mo. So, kasama na doon, sabi nga natin, an-ilm yukta ilay. Nung dumating sa'yo yung ilm, wala namang problema doon. Ngayon, pupunta ka na doon. Narinig mo na dumating halimbawa dito sa lugar natin, halimbawa si Sheikh Salih Al-Fawzan. So pinadali na sa atin ng Allah dahil sa atin na dumating. Ngayon, ang natitira na lang, nasaan nga ba siya? Nasa Manila, nasa Baguio, nasa Mindanao. Kung kaya ko namang pumunta, ay di puntahan ko. Dahil siya na mismo yung nag-travel at ngayon, kaya na nating bisitahin, pag-aralan natin. Kung halimbawa, dumating siya dito sa amin, sa Baguio, eh di kami na pupunta, saan ba siya mabibisita? Saan ba siya mapapakinggan? O mismo sa masjid namin pupunta, ngayon pupunta ako ngayon ng masjid para pakinggan. So, sa abot ng ating makakaya, tayo ang pupunta doon sa ilm. Ngayon, narinig natin na mayroong halimbawang mga online lecture, tayo mismo ang pupunta doon sa link, tayo mismo ang pupunta doon sa page at papakinggan at kukuha ng mga karunungan, kaalaman doon sa magsasalita na aning Allahu yahfaduhum wa yuwaffiquhum wa yudkhiluhumul jannah wallahu ta'ala. Allahumma amin. Nawa po ay nabigyan ng kasagutan ng ating buting Sheikh ang katanungan ng ating mga tagapakinig. Ngayon po ay dumapo tayo sa pinakahuling katanungan. Yung Sheikh, naipamalas mo po kanina na ang pamamaraan ni Muslim sa pagharap sa fitna sa kanyang panahon. Paano po ba natin ito may sasabuhay sa panahon natin ngayon sa pagharap sa mga fitna sa kasalukuyan? Patungkol naman sa mga nangyayaring fitna dito sa atin, lalo dito sa dating lugar sa Pilipinas, talagang mangyayari yan. Sabi nga, may darating yung fitna na yan, na yung nakatayo ay mas mainam kaysa doon sa naglalakad, yung nakaupo mas mainam doon sa nakatayo, para mapalayo sa fitna. Dito sa atin, may iba't ibang klaseng fitna eh. So yung ang una na lang natin ng pansin na yung fitna na nangyayari sa mga may anak, siguro ang pinaka maipapayo ko lang ay pag-aralan natin ang mga katuruan, manhaj, maslak, tariqa ng ating mga salaf. Kung ano yung dinaanan nila, kung ano yung pamamaraan nila, yun ang pag-aralan natin. At ang payo ko sa mga estudyante, i'rif al-haq, ta'rif rijalahu. Pag-aralan mo yung katotohanan, makikilala mo kung sino yung mga tao ng katotohanan na ito. Huwag nating gawing abala ang ating sarili dahil may mga bagong mga estudyante ngayon, nas'alullaha al-afiyah, na nagkakamali sa pagsasaliksik ng kaalaman. Dahil ang unang ginagawa nila
ay ang unang sinusunod nga ba magkakamali ang imam na ito o ang sheikh na ito. At kapag nagkamali siya, tatalikuran mo na ang lahat ng nasabi ng sheikh na ito sa isang pagkakamali lang. At dahil sa isang pagkakamali na ito, ay tatawagin mo na ang sheikh na ito ng katawagan na labas sa Ahl Sunnah wal Jama'ah dahil sa isang pagkakamali niya. Bago tayo pumunta doon sa ang pag-aaralan natin ay yung pagkakamali ng mga tao, bakit di muna natin palawakin ang ating kaalaman patungkol sa ating relihiyon, patungkol sa ating akida, patungkol sa mga salaf? So, imbis na gawin kong abala ang aking sarili sa paghahanap ng pagkakamali ng taong ito, masasayang lang yung oras ko. Bakit hindi ko na lang pag-aralan ang talang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Eh di nagamit ko pa yung oras ko. Imbis na pag-aralan ko ang history ng taong ito na nagkamali, ano yung kanyang mga isinulat, ano yung kanyang mga nasabi, at hanapin ko pa yung iba't ibang pagkakamali niya. Eh bakit hindi ko na lang pag-aralan ang kwento ng mga anbiya? Pagkatapos natin sa mga nabi, lipat naman tayo sa mga Khulafa ar-Rashidun. Pag-aralan natin na history ng mga Khulafa ar-Rashidun, ni Abu Bakr, ni Umar, ni Uthman, ni Ali. Pagkatapos natin doon sa mga Khulafa ar-Rashidun, yung mga sahaba, al-ashar al-mubashsharuna bil jannah, yung mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga nakapaligid sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ay yung mga imam natin, itong mga binabanggit natin dito ng mga imam, yung mga salaf as-salih. So imbis na pag-aralan ko yung kamalian ng isang tao na kapanahunan ko ngayon, bakit hindi ko na lang pag-aralan yung mga pamamaraan, yung mga talambuhay ng mga naunang imam? Bakit hindi ko na lang palawakin ng ating kaalaman? Imbis na pakinggan ko yung mga kamalian ng sheikh na to na nakakalat na siya ay maraming kamalian, bakit hindi na lang ako magbasa sa mga libro ng mga imam? Pag-aralan ko halimbawa, pagkatapos ng tarikh, ang Tauhid, Kitab at-Tauhid. Isaulo ko ang Quran. Isaulo ko ang kung ano-ano mga libro ng mga naunang imam. Isaulo ko ang Sahih al-Bukhari. Isaulo ko ang Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan at mga sunan. At yung mga paliwanag nito. So, imbis na abala ka doon sa mga taong yun, abalahin mo na lang ang sarili mo sa pag-aaral at pagpapalawak ng iyong kaalaman. Siyempre, pwede nilang sabihin na kasama sa pag-aaral yung pakikinig sa mga ulama. So sino nga ba yung mga katiwa-tiwala nating mga ulama? At tandaan natin ng mga ulama na to ay mga tao lamang na maaari ring magkamali naman. Ngayon, kung pinagkatiwalaan ko na ang alim na to dahil ng kanyang manhaj, ang asulay siya ay kasama sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah at nakikita ko naman sa kanyang pagtuturo at pagbibigay ng kaalaman na kanyang manhaj ay manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ngayon, pakikinggan mo siya. At kung magkamali man ng sheikh na to sa iisang mas'ala, min bayni alafil masail, miatil masail, na siguro naman ay patawarin natin ng sheikh na to at palagpasin ng kanyang pagkakamali. Pero kung mas marami yung pagkakamali niya, ay talikuran mo na yan. Kung halimbawang marami siyang nabibitawang mas'ala, mga hukam, patungkol sa fiqh, patungkol sa lalong-lalo sa akida, kung mas marami yung kanyang pagkakamali, lalong-lalo na kung nasabi niya sa una pa lang na hindi siya kasama sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah, talikuran mo na. Huwag mo nang papakinggan. Lalo patungkol sa akida. Pero kung una pa lang nasabi na nakasama siya sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah, pakinggan natin at yung mga pagkakamali na nasasabi ng sheikh na to ay hindi natin pakikinggan. Kung may mga pagkakamali siya, halimbawa sa akida na kaunting pagkakamali lang, eh pwede naman natin siyang pakinggan sa fiqh. Kung may pagkakamali siya sa fiqh, pero maganda naman yung pagkakabanggit niya sa akida, ang mahalaga kasama natin sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah, pakinggan natin sa akida at iwanan natin sa fiqh. So, ang pinakapayo ko sa mga tulabul ilm, wallahu ta'ala a'lam, ang pinaka para sa akin lang ay gawin natin abala ang ating sarili sa pagpapalawak muna ng ating kaalaman bago natin punahin ang pagkakamali ng mga sheikh na to. Dahil tayo mismo, hindi pa nga tayo umaabot sa kanilang martaba, hindi pa nga tayo umaabot sa kanilang level, tapos sasabihin na natin na huwag niyong pakinggan ng sheikh na to dahil siya ay ganito, ganyan. Tayo mga estudyante pa lamang. Ilan ang naiambag niya sa Islam? Ilan ang naisulat ng kitab? Ilan ang nag-Muslim sa
pamamagitan ng kanyang da'wah. Ilan ang nabago niya ng mga Muslim mula sa bid'ah papunta sa sunnah. Ilan ang nagabayan dahil sa kanya? Tayo kaya? Ilan ang ginabayan ng Allah dahil sa atin? Ilan kaya ang naisulat nating libro? Ilan ang nabasa nating libro? Kung wala pa tayong ganong kalaking naiambag sa Islam, magsumikap tayo sa pag-aaral ng ating relihiyon bago natin punahin ang pagkakamali ng mga malalaking sheikh na to. Wallahu ta'ala alam. Yun lang siguro ang masasabi ko. Allahu yubarik fika ya Sheikh. Meron pa sanang pahabol na katanungan pero parang nasagot na po ni Sheikh yung katanungan na yun. Kaya hindi na po natin ito sasagutin. Ngayon po ay dumako naman tayo sa pinakahihintay ng karamihan. Ito po yung si Sheikh naman yung magtatanong sa atin at meron itong kaakibat na naghihintay na reward, inshallah. So siguro ang tanong ko, maikli lang naman yung sagot. Ano ang dahilan kung bakit hindi nabanggit ni Imam Muslim ang pangalan ni Imam Bukhari sa Sahih Muslim? Ano yung mga dahilan kung bakit iniwan ni Imam Muslim ang riwaya kay Imam Al-Bukhari sa Sahih Muslim? Hada wallahu a'lam. Yun ang naisip kong tanong. Mashallah. Okay, narito po sa inyong mga screen ang tanong mula sa ating buting speaker. Pagkatapos po ng ating live broadcast ay ipopost po natin ito sa aming page at ang unang makakahula ng tamang sagot ay makakatanggap ng premium. Pero bago po 'yun ay pinapaalalahanan natin ang bawat isa na sumunod po tayo sa criteria na ibinigay ng ating moderator. Ngayon ay i-a-anunsyo na natin ang nanalo sa first episode ng ating GGR nung nagdaang Tuesday. Siya ang may tumpak na sagot at sumunod sa ating criteria. Ang una ay si Jasmine. Kung kayo po ay nandito, nakikinig ngayon, ay magparamdam po kayo sa ating comment section. Meron lang po kayong 60 seconds para hintayin namin ang inyong tugon. Inuulit ko po ang ating first na lumahok sa ating patimpalak noong nagdaang episode ng ating GGR ay si Jasmine. Nakasulat po sa Arabic ang inyong pangalan. Okay, last call sa ating winner nung last Tuesday na ating patimpalak sa GGR, si Sister Jasmine. Kayo po ay magparamdam kung nandyan kayo sa ating comment section. May comment siya kanina. Okay, tinatawagan po natin ang ating pangalawang nanalo sa ating patimpalak noong last Tuesday, si Sister Nurmia Ali Antaw. Kayo po ay magparamdam sa ating comment section. Okay, last call para sa ating winner na si Sister Nurmia Ali Antaw. Kayo po ay magparamdam sa ating comment section.
Okay. Pinapaalam po ng ating moderator na marami po ang nakahula sa last na question natin pero marami pong hindi sumunod sa ating criteria. So pinapaalam po natin na kapag hindi kayo sumunod sa criteria kahit tama po ang inyong sagot ay hindi po ito tatanggapin. Okay, alhamdulillah, ngayon ay atin ang isasara ang episode na ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at sumubaybay sa ating ikalawang episode ng The Golden Goals of Ramadan Salafus Salih Series 2, The Imams of Hadith, na kung saan nakapokus sa buhay ng isa sa mga estudyante ng Imamul Muhaddithin na si Imam Bukhari, na walang iba kundi si Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Khusari an-Nisaburi. Maraming salamat din sa ating buting Sheikh. Nawa ay gabayan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pangalagaan sa lahat ng panahon, at ganoon din na pinapasalamatan natin siya sa kanyang mga kaalaman at dedikasyon na maibahagi sa ating lahat. Samahan niyo po kami sa Tuesday, same time para sa kwento ni Imam Abu Dawud Sulaiman, kung saan makakasama ulit natin ang ating buting Sheikh na walang iba kundi si Sheikh Abdullah Pandugar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.